Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dumating nga itong si Zoe sa kinaroroonan dito ni Lolo Pepe. Kaya naman nagulat ito nung makita niya na duguan nga ito at walang malay. Agad naman nag-react itong si Zoe dito kay Moira. Nagalit ito kung bakit daw nila pinapahirapan ng kanyang lolo. Awang-awa pa rin siya ito at mahal niya ito dahil nga lolo niya pa rin ito. Agad naman sinabi dito ni Moira na kakalimutan na niya ang kanyang lolo dahil hindi naman niya ito kadugo. Kaya naman ang nakikiusap si Zoe na iwan muna silang dalawa ng kanyang lolo dahil mag-uusap nga ito. Humingi naman ng kapatawaran itong si Zoe. Kaya nalaman dito ni Lolo Pepe na matagal na palang alam dito ni Zoe ang tungkol sa kanyang pagkatao. Kaya naman agad na sinabi dito ni Lolo Pepe na masamang apo nga daw ito at ipinagtanggol pa naman daw siya dito. Ngunit hindi pa rin pala ito nagbabago at masama at kaugali rin pala ito ni Moira. Kaya naman sinabi rin dito ni Lolo Pepe na dinungisan na nga daw dito ni Zoe ang kanyang mga kamay at hindi na nga ito makakapaggamot pa. At sisiguraduhin dito ni Lolo Pepe na pagdudusahan nilang dalawang mag-ina ang ginawa nito sa kanya. Samantalang nalaman naman dito ni Annalyn na umalis nga at nawawala itong si Zoe dahil tinatawagan nga ito ni RJ at hindi ito sumasagot. Agad naman dumating itong si Doc Ray at sinabi dito na hindi ba nila nakita itong si Zoe ay biglaan na lamang itong umalis matapos nga magkaroon ng pagtatalo sa pagitan dito ni Annalyn. At dahil dito ay nagdududa na itong si Giselle na baka nakonsensya nga itong si Zoe at hindi niya kinaya kaya umalis ito upang matigil ang pagpaimbestiga at pagdududa sa kanya. Agad naman inihatid ni Giselle at ni RJ itong si Annalyn sa East Ridge upang tulungan kumuha ng gamit at ihatid sa kanilang bahay. Sinabi naman dito ni Annalyn na malapit lamang daw ang bahay nila at hindi na kailangan siyang ihatid. Ngunit sinabi naman at natanaw dito ni Carlos. Lumapit nga ito at narinig dito ni Carlos na nawawala nga itong si Zoe. Bigla namang sumabat sa usapan nila itong si Carlos at nagalit nga ito dahil pinagbibintangan nga daw siya ang kanyang anak na itong si Annalyn at pati na rin si Giselle. Kaya nagdududa at nagtataka itong si Giselle kung bakit daw kinampihan dito ni Carlos itong si Zoe na hindi naman niya ito kaano-ano. At agad naman nagpaliwanag itong si Carlos na siya lang naman daw ang sinusumbungan at kinakausap ni Zoe noon dahil nga ay hindi naman niya makausap ang kanyang ama. Kaya nagalit itong si RJ dahil sinabihan rin dito ni Carlos na walang kwentang ama nga daw itong si Doc Tanyag. Kaya naman agad nagkainitan ng dalawa. Ngunit hindi pa rin tumitigil itong si Carlos at pinag-iinitan pa rin itong si Annalyn. Dahil nga sa pagdududa dito ni Annalyn, ngunit titigil lamang daw itong si Annalyn kung masasagot dito ni Zoe ang kanyang mga katanungan. Samantalang nakapasok naman itong si Harry at Regan sa bahay nila ni Lynette. Nagtataka nga ito at agad naman na pinigilan niya itong si Regan at Harry na wag munang umalis. Agad naman kumuha ng ballpen at maliit na papel at dali-daling nagsulat itong si Lynette na nilagay niya doon na help. At nagtataka naman itong si Harry dahil may lakad pa nga daw ito at hindi na nga daw sila magtatagal doon. Ngunit tudupigil naman itong si Lynette dahil nga nagtatago lamang itong si Dax at ang isa pa nitong kasamahan. Kaya naman agad na pilit na pinipigilan ni Lynette itong si Regan. At tila nagtataka nga mga ito, pinakain niya muna ito ng cake at dessert. At nasasarap pa naman dito si Harry at sinabi niya na balik-balikan niya daw ito doon at nagtatanong kung si Lynette ba daw ang nagluto. Ano nga ba ang mangyayari dito kay Lynette na ngayon ay paalis nga itong si Harry at Regan? Kaya ito ang dapat nating aabangan dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap.